Nako, mga sangkay, may malaking problema ngayon itong mga dating Marines na sinasabing nagdala daw po ng male-maletang pera kay la PBBM. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. We are back. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At ito pag-usapan po natin ngayon, itong lumapag na problema ngayon itong mga dating Marines, mga sangkay. Nako, matinding pasabog to. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na, pag-usapan po natin ngayon, itong malaking problema ngayon ng mga dating Marines. Alam mo, naalala niyo yung pinag-usapan natin nakaraan. Sabi po ng isang political analyst o isang lawyer po ata yun, kawawa ang kahihinatnan nitong mga 18 Marines. Kasi nga dahil daw po sa kanilang pagsisinungaling, di umano, malalagay sa alanganan yung buhay nila. At hindi po ang gagawa nun sila PBBM, kundi ang gagawa nun yung mga taong nagdala sa kanila sa sitwasyon na yon. At alam nyo na siguro kung sino-sino yon. At ngayon, eto na. Si Trillanes ay nagsampa ng mga kaso. Karagdagang kaso dito sa mga dating Marines. So, tingnan po natin. Ilang linggo matapos niyang maghain ng reklamong perjury laban sa 18 dating umanong Marines, bumalik sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV para magsampa naman ng cyber libel complaints laban sa mga nagpakilalang dating sundalo. Nako. Cyber libel naman itong kaso nila, mga sangkay. Yung una, perjury. Ngayon, cyber libel. So, patong-patong na po itong mga kaso. At alam nyo, naalala nyo si Gutesa. Ano nangyari kay Gutesa? Anong pinapalabas nila ngayon, mga sangkay? Bumaliktad na daw si Gutesa. 'Di ba? Kung paano po nila trinaydor nung ginamit nila si Gutesa, yun din po mangyayari sa mga dating Marines. O ngayon, mga sangkay, syempre, may kaso. Pag nabuking po sila, pag nabuking na nagsisinungaling, at totoo yung mga ikinaso ni Trillanes, syempre, bubusisihin po yan eh. So, mabibisto. Pag nabisto po yan, saan dadalhin nila itong mga dating Marines? Patutulugin ba nila habang buhay? Nako. Kaugnay ng pahayag nilang testigo sila sa perang umikot sa kamay ng mga opisyal ng gobyerno at pribadong individual na inilaan para sa mga tauhan ng International Criminal Court. Nauna nang sinabi ng ICC Office of the Prosecutor na may sarili itong pondo mula sa korte na panggastos sa mga investigasyon. Muling pinasinungalingan ni Trillanes ang sinabi ng 18 individual sa kanilang joint affidavit na sinumite sa Office of the Ombudsman at sa mga panayam online at sa telebisyon tungkol sa male-maleta umanong perang inilaan para sa iba-ibang personalidad. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. So, last time pala, mga sangkay, di ba, naalala nyo, may interview sila. So, ngayon, kinasuhan sila dahil sa interview na yun kasi may mga lumabas doon na impormasyon na hindi totoo. So, cyber libel yung kaso. Pambira, mga sangkay. So, sabi ni Trillanes, bawat interview na gagawin nila, makakasuhan sila. Kasi may mga information doon na hindi totoo na nilalabas nila. So, ngayon, mga sangkay, mukhang delikadong sitwasyon. At alam nyo, di ba naalala nyo nakaraan, sabi po nila, may mga lalabas na mga bagong magiging witness, mga mahigit 100. Dati daw, ano daw po yan, 18 lang. Ngayon, aabot na po sila ng 100 mahigit. Anong nangyari? Yung sinasabi po nilang mahigit 100, hindi po lumabas. Bakit? Nagkabukingan. Nagkabukingan, mga sangkay, sa mga interview. Lalong-lalo na po nung pinapunta sila ng NBI.
Nabuking lahat eh. Na ito pala ay scripted na ginagawa nila. Kaya ngayon mga sangkay, good luck sa kanila. Yan po yung lumapag na sa kanila. At kasama po sa nireklamo dito pala, yung SMNI host na kasama po sa nag-i-interview sa mga to. Nampahan din ni Trillanes ng reklamong cyber libel ang mga host ng SMNI. Ayan na, mga sangkay. Ayan po. Ano to, mga banateros ata to ah. Si Banat Bay, si itong Coach Oli na bigla lang pong lumitaw. Master Judea. Ito sino tong RJ? Hindi ko makakilala iba eh. Nakilala ko lang dyan si Banat Bay. Okay. So yan po mga sangkay. Yari sila dyan. Na nag-interview sa 18. Gate ni Trillanes, may babaligtad na umano sa ilan sa 18. Ayun naku po, ayan na. May babaliktad na. Abangan natin, sino kaya yung babaliktad dyan mga sangkay? Grabe naman pasabog yun. May babaliktad na daw. Sa 18, itong 18 Marines, mga dating Marines. May babaliktad na. Baka pwede naman, Senator Trillanes, no, pabulong. Sino yung mga babaliktad na yan? Ulitin natin yung part na yun. Mukhang masarap sa tenga. A host ng SMNI na nag-interview sa 18. Gate ni Trillanes, may babaligtad na umano sa ilan sa 18. We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito mismo sa 18 na to, may mga umami na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Sino yung kumukumpas? Alam mo, itong taong to si Trillanes, minsan mapapabilib ka din talaga kasi personally, ayoko kay Trillanes. Pero, mga sangkay, minsan mapapabilib ka sa kanyang prinsipyo, yung kanyang paniniwala eh. Kita nyo, mula noon hanggang ngayon, ang paniniwala niya sa mga Duterte ay, itong mga ito ay wala sa ayos. Natapos na lang yung buong termino ni PRRD hanggang ngayon, yun pa rin po yung kinatatayuan niya. Talagang sinusundan niya. Nauna na ring nagsampa ng mga reklamo sa DOJ at sa NBI ang iba pang personalidad na idinawit ng 18. Sina dating National Security Advisor Eduardo Anyo, mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, Father Flavie Villanueva, at Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang. Idiniin naman ni dating Congressman Mike Defensor na aminadong tumulong sa mga umano ay dating Marines na walang mali siya sa mga pahayag ng 18. This is the first time na may nagsasalita and ang appeal ko lang sa authorities, particularly the Blue Ribbon Committee, is pakinggan sila. Patuloy naman ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga pahayag ng 18 na ipinatawag sa kanilang tanggapan nitong mga nakaraang linggo. But the investigation was done, may video recording, which voluntarily na binigay nila yung consent nila. When it was reduced to writing for them to sign, dapat pipirmahan na sila, pinigilan ng lawyer nila na magpirmahan kasi gusto niya i-review. Sabi rin ng NBI, ilalabas ng ahensya ang kanilang report sa mga susunod na araw. Adrian Ayali. Okay. So, ayan, mga sangkay. May babaliktad na daw. So, sino kaya yung babaliktad, no? Sino kaya dyan? Abangan po natin. Kasi once na mangyari, ano na naman kaya sasabihin ng mga DDS? Sasabihin na naman nila, nabayaran yun. Sigurado na bayaran. Kasi, wala eh. Yung mga statement nila, lagi pong nabubuking eh. Diba? Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol dito? Tama ba yung ginawa ni Trillanes? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Maganda po yung topic natin dito. Related po sa Bible prophecy. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.